Karamihan naman siguro sa atin, kung hindi man lahat, ay nakagawa na ng mga kalokohan noong kabataan kahit minsan. Ako Sir Neb, hindi lang minsan nakagawa ng kapilyuhan, pero hindi ko naman pinagmamayabang yan. Mangyari lang na may mga nagawa akong kalokohan noon na nagdulot ng mga kababalaghan sa buhay ko. Noong college ako ay nagkaroon ako ng girlfriend na meron na ring boyfriend. Aware ako roon, pero dahil nga siguro gusto ko ng adventure at walang yarin ako, pilit kong inakit yung babae. Natawagin na lang nating Rhoda. Noong araw na sinagot ako ni Rhoda, niyaya ko siyang mamasyal sa isang forest park na malapit lang sa university namin. Holding hands while walking pa rin kami. Tapos habang naglalakad-lakad ay napansin ko na halos kaming dalawa na lang ang naroon sa mapunong area. Ano pa nga bang ginawa ko? E di hinila ko siya sa likod ng isang malaking puno at hinalikan. Ayaw pa nga niya noong una dahil baka raw may makakita. Pero katagalan ay bumigay rin naman siya. Alerto ako kasi baka may makakita sa amin, kaya nakadilat ako kahit may ginagawa na kami. Naitulak ko si Rhoda nang maramdaman ko na may nakatingin sa amin. Pero paglingon ko naman sa likod, wala akong nakitang tao. Itutuloy ko na sana yung business namin, pero si Rhoda naman ang tumulak sa akin. Sabay sabing, "Pasensya na po." Tapos nauna na siyang tumakbo palayo. Tinanong ko si Rhoda kung kanino siya humingi ng pasensya. Wala naman akong nakitang tao. Sabi ba naman niya, may babaeng nakaputi raw na masama ang tingin sa amin. Akala raw niya ay nakita ko rin dahil nilingon ko pa raw. Face to face daw kami noong babae. Sir Neb, may third eye pala si Rhoda. At akala niya ay meron din ako noon, kaya ang dali niyang nasabi sa akin. Kilabot na kilabot ako noon sa sinabi niya na magka face to face kami noong babae. Kaya pala pakiramdam ko ay may nakatingin sa amin. Niyaya ko na siyang umalis. Pagkatapos noon, ginost ko na siya. Ayoko ng jowa na every time na may gagawin kaming milagro, mauun siya dahil may makikita siyang multo na nanonood sa amin at mahihiya siya. May isa pa akong karanasan sa kababalaghan na sanhi rin ng kalokohan ko. Ito naman yung nag-hiking kami sa Mount Susong Dalaga. Hindi naman talaga ako hiker, Sir Neb. Sinubukan ko lang kasi pang-beginner daw yung bundok na yon. Plus naaaliw ako sa pangalan. Ako yata yung pinakamaingay sa grupo namin kasi puro ako biro regarding sa pangalan ng bundok. Sinasaway ako ng pinaka-leader namin, kaya doon na lang ako nakipagbiroan sa mga kasabay ko sa pag-akyat. May nadaanan kaming ilog, tapos may nakita akong parang mag-ina yata kasi may babae tsaka maliit na bata. Doon sila dumaraan sa mga bato-bato ng ilog, imbis na sa gilid lang. Tumingin pa nga sa akin yung babae, tapos ngumiti ng konti, kaya tinanguan ko na lang. Tuloy lang yung lakad namin. Nakita ko na naman yung mag-ina. Kasalubong na naman namin. Nginitian na naman ako ng babae, pero sa pagkakataong yon, labas na yung mga ngipin niya. Sasabihin ko sana sa mga kasabay ko, kaso parang nawalan ako ng boses kasi wala pang ilang segundo, nasa unahan na naman namin sila. Yung ngiti noong babae, maluwag na. Nakanganga na siya. Doon na ako napatigil sa paghakbang. Humawak ako sa braso noong malapit sa akin kasi nakikita ko sa bandang unahan na papalapit na uli yung mag-ina. Ang laki na talaga ng bunganga niya kaya napatakbo na ako. Kaso sa pagmamadali ko, nadapa ako at tumama ang noo ko sa nakausling ugat at nawalan ng malay. Paggising ko, nasa health center na ako. Mabuti na lang at madali lang yung hike, kaya naibaba agad ako. Pinatawas na raw ako dahil napansin pala ng mga kasama ko na para daw akong may kinatatakutan sa gubat. Ayun, napagkatuwaan nga raw ako dahil pinagkatuwaan ko rin yung pangalan ng bundok. Tapos napakaingay ko pa. Ngayon kapag may nagyayaya sa akin na mamasyal, tinatanong ko muna kung yung papasyalan ba ay maraming puno o magubat. Hanep kasi, Sir Neb,
2 beses na akong nakaranas ng kababalaghan sa loob ng gubat. Mas mabuti pa yatang matuklaw ng ahas kesa mamaligno. Ang pangalan ko po ay Jovelyn. Lynn na lang for short. Taga Bulacan. Lumipat kami dito noong 23 na ako. Dati kaming taga Bicol, Sir Neb. Doon ako lumaki at nag-aral. Nakakamiss din nga yung mga panahon na yon. Share ko lang itong kwentong nangyari doon sa Bicol. Matapos kong mag 18th birthday, nagising na lang ako isang araw na may salamin sa tabi ng kama ko. Yun bang handheld na salamin? Maliit lang. Kasya lang yung mukha ko kapag nagbe-makeup o kaya naman ay nagpupulbo. Nagtaka ako. Naisip ko baka yung kapatid ko ang naglagay doon o kaya si mama. Paglabas ko sa sala, tinanong ko sila. Pero wala raw sa kanila ang pumasok sa kwarto ko at naglagay ng salamin doon sa kama. 2 days after, meron na naman. Parehong size nung naunang salamin. Iba lang yung kulay. Nagtanong ulit ako at sabi ng mga kasama ko sa bahay, hindi raw talaga sila ang may gawa nun. Halos hindi ako mapakali nung araw na yon, Sir Neb. Kakaisip kung sino ba yung nagbibigay ng salamin. Kasi alam ko kung si mama man yun o yung kapatid ko. Aamin na sila agad nung first time pa lang na nagtanong ako. Sa ikatlong beses na nakakuha ulit ako ng salamin sa kama, iba na yung naisip ko. Dati ko na yung naririnig sa amin na may mga entity raw na talagang kumukursunada sa mga babae sa lugar namin. Minsan daw duwende ang salarin, pero may mga pagkakataon din na kapre. Nung una hindi naman ako natakot kasi harmless naman yung mga nangyayari. Salamin lang naman yun. Anong magagawa nun sa akin? Pero after mga 8 salamin na yung nakukuha ko sa kama, doon ko na nararamdaman na tuwing gabi ay may naglalakad na kung sino sa labas ng bintana. Kapag nakatalikod ako, para bang may sumisilip-silip sa siwang ng bintana. Nakakatakot. Nagsisitayuan talaga yung mga balahibo ko kapag nararamdaman ko yon. Isang beses nahuli ko yung sumisilip. Nag-aaral ako nun nung maramdaman ko uli yung kakaibang sensation na parang may nagmamasid sa akin. Bigla akong lumingon sa bintana. Sinadya ko talaga yon para hindi makareact kung sino man yung nandoon. Sir Neb, kitang-kita ko yung pares ng 2 kulay pulang mata na nandoon sa bintana. Tumakbo ako papalapit. Hawak ko na yung flashlight. Binuksan ko yung bintana at huling-huli ko yung nilalang na umaakyat sa puno. Lumingon pa muna siya sa akin bago siya tuluyang nawala doon sa mga sanga ng puno. Ang laki niyang tao. Yung katawan niya sobrang mabalahibo. Tapos may hawak-hawak siyang sigarilyo na umuusok pa. Agad akong lumabas ng kwarto. Si mama nagulat pa kasi akala niya pinasok kami ng magnanakaw sa lakas ng sigaw ko. Nung malaman ni mama yung nangyari, kinabukasan din ay pinuntahan namin yung kakilala niyang manggagamot sa lugar namin. Sabi niya tuwing bago raw ako matutulog ay maglalagay ako sa pinto ng kwarto pati sa bintana ng tinunaw na asin. Effective daw yon para mapigilan ng kahit anong masamang nilalang na makapasok sa kwarto ko. Base raw sa kwento ko ay kapre yung kumukursunada sa akin. Buti na nga lang daw at hindi pa umaabot sa puntong pinaglalaruan ako nung kapre dahil may mga pagkakataon pa raw na kinikidnap nito yung mga babaeng nagugustuhan niya. Ginawa ko yung sinabi nung manggagamot. Halos 1 buwan kong ginawang ritual yung paglalagay ng tinunaw na asin sa pinto at mga bintana at talagang gumana naman siya. Simula noon hindi na ulit ako nagkaroon ng salamin sa kama. Nawala na rin yung mga nagmamasid tuwing gabi. Payo nung manggagamot, para daw long term na iwan na talaga ako nung kapre, ay maglagay ako ng kahit isa man lang na santong benditado sa loob ng kwarto. Sa ganoong paraan daw ay hindi na talaga ako ulit mapapasok nung kapre.
Ito po ay pinagsama-samang kwento ko at ilang kakilala na nakaranas ng kababalaghan. Yung tinitirhan namin sa probinsya, uneven yung lupa pero hindi siya bundok. Basta nakataas ng konti. Tapos hindi uso yung mga gate sa amin. Halos magkakadikit lang yung mga bahay. Pero alam naman kung hanggang saan lang yung sakop ng mga lote. Itong unang kwento ay galing kay Ate Fe na taga roon sa taas ang bahay. Pinakamataas na part yung bahay nila kaya kitang-kita nila yung mga ganap sa amin sa baba. So noong CQ pa yung asawa niyang si Kuya Albert, madalas siyang magpuyat sa paghihintay dito. 12-12 yung duty ni Kuya Albert, meaning 12 PM at 12 AM. Isang beses daw habang nakaupo sa terrace si Ate Fe, ay narinig niya na nagkakahulan yung mga aso sa baba. Akala raw niya ay si Kuya Albert na. Tapos pagtingin niya sa baba, may nakita raw siyang itim na aso na kinakahulan ng iba pang aso. Pero dead ma raw yung aso na yon. Naglalakad daw paakyat yung aso at parang may hinahanap na amoy. Tapos noong mapatapat na siya sa bubungan ng bahay ni na Ate Sally, lumundag daw yung aso sa bubong. Pagkatapos ay lumiit ito sa paningin ni Ate Fe. Nagtaka raw siya kasi dapat magiging malaking aso yon kasi pataas na nga yung paglalakad niya. Noon daw tinitigan mabuti ni Ate Fe, lumaki na uli sa paningin niya yung aso. Pero hindi na ito hugis aso. Hugis tao na nakatuwad sa bubungan ni na Ate Sally. Natulala na raw siya sa takot at hindi makagalaw. Hindi niya raw alam kung paano siya nakapasok sa bahay nila at naisara yung pinto. Noon daw kumakatok na si Kuya Albert mismo, ay ayaw pa niya itong pagbuksan ng pinto dahil natatakot siya na baka hindi talaga ito si Kuya Albert. Pagkatapos noon, hindi nagtagal na balitaan nila na buntis si Ate Sally. Ito naman Sir Neb ay kwento na mismo ni Ate Sally. Bago pa raw sabihin ni Ate Fe sa kanila na may nakita itong aso na naging tao sa bubungan, ay may nararamdaman na silang nagmamasid sa kanila. Nagsimula raw noong nanguha sila ng dahon ng banaba para gawing tsaa sa gubat. Yung gubat ay malapit lang sa lugar namin, mga ilang minutong lakaran. Tapos sa pinakadulo noon ay mga resort at dagat. Tanghaling tapat daw yon at magkasama sina Ate Sally at kapatid niyang si Kuya Abel. Habang nangunguha ng mga dahon ay nakarinig sila ng mga sigaw na takot na takot. Humihingi pa raw ng saklolo. Pero imbis na makialam ay nagmamadali na silang lumabas ng gubat. Bigla raw hinila ni Kuya Abel si Ate Sally at pinayuko sa likod ng isang puno kasi may natanawan na lalaki si Kuya na naglalakad din ilang metro mula sa kanila. Duguan yung lalaki at may hilang sako ng bimig, yung malaking sako ng pagkain ng baboy. Duguan din daw yung sako. Palinga-linga raw yung lalaki at pasinghot-singhot na parang may hinahanap. Magmula noon ay hindi na napanatag si Ate Sally. Ang akala nila ay binabagabag sila ng konsensya dahil baka nakawitness sila ng krimen, pero nagsawalang kibo sila. Tapos yun daw pala ay may aswang sa bubungan nila. Baka raw yung lalaking nakita nila at yung aswang ay iisa. At ito naman po Sir Neb, ang aktual kong karanasan sa gubat. Wala namang aswang doon sa pagkakaalam ko. Ang alam kong dapat pangilagan doon ay ahas. Matagal-tagal yung pagitan ng kwento ko sa karanasan nila Ate Sally. Uso nga sa amin na gawing tsaa yung pinaglagaan ng dahon ng banaba. Tapos minsan, naisip kong mag-experiment at gawin yung flavor ng palamig. Kaya pumasok din ako sa gubat kasi doon marami. Pagkakuha ko ng dahon, ay lalabas na sana uli ako. May nakita ba naman akong tao na nakatuwad sa hindi kalayuan? Nakabrief lang. Nakatalikod siya sa akin pero dahil nakatuwad nga, ay alam kong nakikita niya ako. Bigla ba namang tumakbo pa atras yung lalaki? Pasugod sa akin. Napatakbo na lang din ako. Kaso imbis na palabas ng gubat, ay napasuot pa ako sa pusod noon. Ang bilis tumakbo nung lalaki kahit na nakatuwad siya.
hindi nagbabago yung distansya namin sa isa't isa. Akala ko talaga maaabutan ako. Pero buti na lang at nakalabas din ako roon sa may dagat. Pagtapak ko sa batuhan ay nagsisigaw ako. Kaya napatingin sa akin yung mga nagbi-beach. Dahil yata sa marami ng tao, kaya hindi na ako hinabol noong lalaki. Hindi talaga ako bumalik sa gubat para makauwi sa amin. Umikot na lang ako mula sa mga resort, papunta sa bayan at sa amin. Nilakad ko lang dahil wala akong dalang pera. Feeling ko iisa lang yung lalaking humabol sa akin at yung nakita ni na Ate Sally. Malamang talaga na aswang yun. Sino ba namang matinong tao ang manghahabol ng nakatuwad? Ewan ko kung naroon pa rin yung taong yon. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakauwi sa probinsya namin. Sa pagkakaalam ko ay ilang beses nang nai-report yon sa mga pulis. Pero kapag hinahalughog ang gubat ay wala naman silang nakikita. Jasper po ang pangalan ko. 20 years old. Katatapos ko lang gumraduate sa kolehiyo at sa ngayon ay naghahanap pa rin ako ng mapapasukang trabaho. Bago ko simulan itong story, paliwanag ko muna kung ano ba yung setup ng bahay namin. Dito kasi sa amin, Sir Neb, uso yung mga nakawan. Halos linggo-linggo may kaso ng mga teenager na nahuhuli ng mga tanod na nagnanakaw sa mga bahay kapag madaling araw na. Kahit kami ay ilang beses na ring nabiktima. Nakadalawang bike na ako na nawala. Kahit yung mga tools ni Daddy sa bodega, nawala rin. Walang patawad talaga yung mga yon. Pati nga yung paso ni Mama na may mga halaman, ninenok pa rin ng mga magnanakaw. Kaya dito sa amin, sinasara talaga namin yung buong bahay tuwing gabi. Lahat ng pinto nakalak. Yung mga bintana pinalagyan ng mga grills ni Papa. As in wala talagang makakapasok sa bahay namin kahit daga. Kaya nung isang gabi, nagtataka ako nung may narinig akong ngumingiyaw sa sala. Mga 11 na yon. Patulog na nga ako. Katatapos ko lang mag-game sa phone ko. Ang lakas nung ngiyaw. Lalabas pa sana ako kaso antok na talaga yung mga mata ko. Hinayaan ko na lang at natulog na. Tinanong ko si Daddy kung narinig din ba niya yung ngiyaw ng pusa nung nagdaang gabi. Sabi niya imposible raw yon. Sarado yung buong bahay namin sa gabi. Walang lulusutan yung pusa. Napatango na lang ako. Naisip ko baka hindi galing sa loob yung narinig ko. Sumunod na araw, narinig ko ulit yung mga ngiyaw. Mag-aalauna na yon. Kaya natulog na lang ulit ako. Pero pagkagising ko kinabukasan, parang binagyo yung kusina namin sa dami ng mga bagay na nabasag. Yung lalagyan namin ng mga plato at baso, parang may kung sino na nagtulak. Nagkalat yung mga babasaging baso at plato sa sahig. Yung ref namin bukas. Butas na yung mga karton ng gatas na paborito ni Bunso. Napunit din yung mga kurtinang nakasabit. Parang kinalmot ng pusa. Sabi ko kay Daddy, yun na yung kinukwento ko sa kanya. Sumunod na gabi bago matulog, tinulungan ko si Daddy na i-check lahat ng pwedeng daanan ng pusa. Pero wala talaga. Sarado lahat, sa kusina, sa sala. Kahit sa mga kwarto namin ay walang pwedeng lusutan yung pasaway na pusa na naririnig ko. Nung gabing yon nagpasya ako na sa oras na marinig ko ulit yung ngiyaw ng pusa, lalabas talaga ako kahit na inaantok ako at ako mismo ang bubugaw palabas nung pasaway na pusa. Inabangan ko talaga. Kahit alas 12 na lampas ay gising pa rin yung diwa ko. Scroll lang ako sa Facebook habang naghihintay. Tumayo agad ako nung marinig ko yung malakas na ngiyaw. May dala akong pamalo. Pagsilip ko sa may kusina, nandoon yung pusa. Pero Sir Neb, ang sobrang kinagulat ko ay yung katawan niya. Lumabas doon sa salamin. Parang naging portal niya yung salamin para makalabas-masok sa bahay namin. Siyempre ako hindi makagalaw kasi hindi ko inaasahan na ganoon ang makikita ko. Nung makalabas yung pusa, tinapangan ko yung loob ko
lumabas ako sa pagkakatago at sinugod ko yung pusa. Hahampasin ko na sana siya nung dala kong patpat nung makailag ito. Sabay tumakbo papunta doon sa salamin at tumagos na parabang tubig yung nandoon sa pader imbis na salamin. Ginising ko si Daddy at Mami. Sabi ko nakita ko yung pusa. Tumagos doon sa salamin. Nung una parang naguguluhan pa sila. Pero nung maipaliwanag ko ng maayos ay naintindihan din nila. Ayon sa mga nabasa ko sa internet, talagang may mga hayop daw na may kakayahang tumagos sa mga salamin. Pwedeng isa itong shapeshifter o kaya naman alaga ng mga mangkukulam o aswang. Inuutusan nila ang mga alaga nila na maglibot-libot sa mga lugar nang gusto nilang biktimahin. Parang scout kumbaga, kasi nakikita nila mismo kung anong nakikita ng mga alaga nila. Sabi basagin daw yung salamin at ilibing sa lupa para hindi na magamit pa. Ginawa nga namin. Luckily gumana naman siya. Hindi ko na ulit narinig pa yung mga ngiyaw ng pusa na yon. Hindi rin nga namin alam kung ano bang balak ng pusa na yon sa amin o kung paano niya nagamit yung salamin para maging portal. Hindi na siguro importante yon. Ang mahalaga ay napigilan namin kung ano mang gusto nilang gawin sa bahay. Wala po akong intensyon na manira ng lugar o probinsya, kaya hindi ko na lang sasabihin kung saan naganap itong karanasan namin ng mga kaibigan ko. Alam kong may magsasabi na sana pangalanan ko yung lugar para maiwasan nila. Pero sana ay maunawaan nyo na ayaw kong ang makasira ng reputasyon at saka baka magkaroon pa ng problema si Sir Neb dahil sa kwento ko. Nangyari ito taong 2022. Sabik kaming magkakaibigan na makapag out of town dahil sa 2 taong travel restrictions. Ang pinuntahan namin ay sa probinsya ng kaibigan naming tawagin na lang nating Helen. 2 taon din kasi siyang hindi nakauwi, kaya noong pwede nang makabiyahe papunta sa kanila ay nag-decide kami na sumama. So nakarating kami sa kanila. Maayos naman yung pagtanggap ng pamilya niya at friendly silang lahat sa amin. May kaya yung pamilya ni na Helen, Sir Neb. Ang dami nilang hinanda para sa amin. Noong last day na namin tapos luluwas na uli kami kinagabihan, nagpaalam sa amin si Helen. Bibisitahin lang daw niya yung lola niya dahil nagre-request na makita siya. Nag-ready rin kami ng barkada kasi sasama kami. Tapos sabi ni Helen, siya lang daw ang pupunta at saglit lang siya. Hiniritan namin siya na one last gala na lang namin sa kanila. Tapos magsusulo pa siya. Nagpumilit kaming sumama kahit ayaw niya at pinipigilan din kami ng parents niya. Ang nangyari, Sir Neb, ay sumama ang daddy niya at isa niyang kuya para daw mapauwi kami agad at hindi na magtagal pa sa lola ni Helen. Dapat doon pa lang ay nakahalata na kami na red flag lahat ng ginagawa nila. Pero ang tatanga namin, sige lang. Pagdating sa bahay ng lola ni Helen, pansin agad namin na bad mood si lola. Hindi talaga siya nag-filter noong sinabi niya na bakit daw kasama pa kami. Pati si Tito napagalitan tapos pinaaalis agad kami. Hiyang-hiya kami noon kaya walang nakapagsalita. Mula sa gilid ng rough road, may sumulpot na 2 lalaki na mukhang magsasaka. Biglang napamura si Tito, sabay kabig sa manibela. Bumalik kami sa bahay ni Lola na natatanawan pa rin namin. Tanong kami ng tanong kung bakit. Tapos nung makabalik kami ay pinatakbo kami nila Tito para makapasok sa bahay. Nagulat si Lola pagkakita sa amin. Tapos biglang sabi ni Tito, nakasalubong namin sila. Doon na nagsimula yung delubyo, Sir Neb. 2:00 lang yun ng hapon. Pero pinasara na ni Lola lahat ng bintana at pinto. Kinandado rin yung gate. Tapos nagtipon-tipon kami sa sala. Hindi namin alam yung nangyayari, pero kabado kami.
Sumilip yung kuya ni Helen sa bintana. Tapos napaatras siya. Sabi niya, nariyan na sila. Sisilip din sana kami pero napagalitan kami at pinaupo sa sahig. Wala pa ring nagpapaliwanag ng nangyayari. Ilang oras na kaming nakaupo sa sahig hanggang sa inabot na ng dilim. Wala man lang nag-aalok o naghahanda ng pagkain. Sina lola, tito at iba pang nakatira sa bahay halatang problemado. Noong kalat na yung dilim, doon naging malinaw sa amin ang lahat. May mga kumakalampag sa gate. May kumakatok sa pinto at bintana. May kumakaluskos kung saan-saan. Nag-iyakan na kami pero pinatatahimik kami nila lola. Magbe-breakdown na yung isa naming kasama. Niyakap lang ni na tito at tinakpa ng bibig. Nagwawala talaga yung kasama namin. Pero si na tito halos baliin yung leeg niya at sinesenyasan siyang tumahimik. Nag-iiyakan na kami lahat. Nakatakip yung mga kamay sa tenga at nakapikit. Siksikan kami sa isang sulok. Yun na yung pinakamahabang magdamag ng buhay ko. Wala talagang nagsalita sa amin at wala ring nakatulog hanggang sa mag-umaga at unti-unting tumahimik yung paligid. Sumilip sa bintana si tito. Tapos sabi niya, wala nang araw. Tsaka lang sila nagkwento. Yun daw nakasalubong namin ng mga lalaki ay tinatawag nilang tagagubat. Hindi lang daw namin napansin pero iisa ang muka ng mga yon at may malaking sugat sa leeg. Ang paniniwala sa kanila ay aswang ang mga yon at naaamoy nila ang mga hindi taga roon. Tapos gusto nilang makuha ang mga ito para kainin o hawahan. Kung hindi raw kami bumalik kina lola ay aambushin kami ng mga yon kahit katirikan ng araw. Hindi naman daw sila basta papasok sa nakasaradong bahay, kaya nga sila nangangatok. Kaya lang kapag nakarinig sila ng katiting na ingay mula sa loob ng bahay ay lalo silang magiging aggressive at baka masira pa nila yung mga pinto pati na yung mga bintana. Hindi pa rin sila papasok ng uninvited pero siguradong mamamatay daw kami sa takot sa itsura ng mga yon. Kaya pala bad mood si lola pagkakita sa amin at kaya pala ayaw kaming pasamahin ni Helen. Safe naman kaming nakauwi noong umaga na yon dahil tulog na raw yung mga tagagubat. Tuwing gabi lang daw talaga lumalabas ang mga yon pero dahil naamoy kami ay lumabas sila kahit hapon pa lang. Nakakatakot, Sir Neb. Hindi man namin nakita yung itsura nila ay iba yung takot na hatid ng mga ingay na ginawa nila noong gabi. Herbert ang pangalan ko, Sir Neb. Pero pwede rin naman na Bert na lang for short. Naiinis kasi ako kapag complete name yung tawag sa akin. Parang pang matanda. Anyway, listener po ako ng channel nyo simula pa nung 2021. Na-discover ko ito dahil na rin sa mga kaibigan ko na fan din ng channel. Pinilit nila ako na mag-send ng story, kaya eto na po. Noong 2018 ko nalaman na bawal pala kapag binibili ng second hand yung mga salamin. Totoo po yan, Sir Neb. At based on experience, kaya ko yan alam. Ganito kasi yung nangyari. Noong start ng 2018, nalugi yung ukayan nila Tita Josie. Ang tumal na raw ng mga customer kaya naisipan nilang isara na lang yung store at magtayo na lang ulit ng bagong business. Tumulong nga kami nila mama na mag-ayos doon sa store. Pero imbis na maglinis, itong si mama parang naakit doon sa malaking salamin na nasa gilid ng store. Yung bang pwede mong tignan habang sinusukat mo yung mga damit sa ukay-ukay. Tinanong ni mama si Tita Josie kung for sale ba yung salamin. Si tita naman pumayag na. Nagkasundo sila sa presyo kaya ayon. Umuwi kami na may bitbit na dambuhalang salamin. Tinanong ko si mama kung saan namin ilalagay yon. Sabi niya doon daw malapit sa kusina. Ako na yung nag-install noong salamin. Nagpatulong lang ako doon sa dalawa ko pang kapatid na babae
tagahawak lang. Okay naman pala siya. Saktong-sakto yung salamin kasi tuwing umaga doon talaga kami dadaan kapag palabas na ng bahay. Makikita mo talaga yung sarili mo sa salamin na yon, kung ayos ba yung itsura mo o hindi. Sa paglipas ng mga araw, nakakaramdam na kami ng kakaiba sa bahay. Sa kusina, kapag mag-isa lang ako, nakikita ko minsan na gumagalaw yung mga furnitures. Upuan, mesa, yung mga nakasabit na sandok, bigla na lang kakalansing kahit wala namang umiihip na hangin. Grabe yung takot ko kapag nangyayari yon. Si mama sabi niya sa akin, one time daw nagising siya tapos uminom siya ng tubig sa kusina. Nakita niya raw na may tumatakbong bata papunta doon sa ilalim ng mesa. Binuksan niya raw yung ilaw, sabay tingin sa ilalim. Pero wala naman. Marami pang kababalaghan ang nangyari sa amin. Sa sala minsan, may mga bakas ng paa na hindi namin alam kung sino ang may gawa. Tapos yung mga appliances, bigla-bigla na lang umaandar. TV na nagbubukas mag-isa. Umiikot na electric fan kahit walang kuryente. Sabi nga ni mama, parang haunted house na raw yung bahay namin simula nang dalhin namin yung salamin. May isang kabarkada si mama na nakapagsabi sa kanya na bakit daw kasi kami bumili ng second hand na salamin. Usually daw kasi ay ang mga salamin ang nagiging lagusan ng mga espiritu sa mundo natin. At mas madali raw itong tawiran kung sakaling second hand na ito. Mas gamit na at maraming tao na ang nakatingin dito. Kaya ang ending, pinabalot ni mama yung salamin sa karton at tape. Tapos tinago niya doon sa bodega namin sa labas. Wala naman daw masama kung maniniwala kami na yun nga talaga ang dahilan ng mga pagpaparamdam. After nga noon ay nawala na yung mga nakakatakot na pangyayari sa bahay. Yun ang dahilan kung bakit naniniwala na ako na bawal talagang bilhin ang mga second hand na salamin. Pero kung duda pa rin kayo, pwede nyo naman pong subukan. Baka kasi sa akin lang nangyari yon. Ako po si John Cerneb, tubong Legazpi, Albay. Nagtatrabaho ako sa isang glass factory. Cutter ang posisyon ko. Ibig sabihin tagaputol ng salamin. Mahirap yung ganitong trabaho. Una kasi dapat eksakto lagi ang sukat ng pagkakatan mo. Siyempre kasi maling hiwa ay siguradong masasayang na yung isang sheet ng salamin. Tsaka delikado rin ito. Buti nga ngayon ay protocol na yung pagsusuot ng gloves na may tamang kapal. Noon kasi dahil sa pagtitipid ng management, yung ginagamit naming mga gloves ay sobrang nipis. 8 years ko na itong trabaho. Natutunan ko sa tatay ko at nung mag-resign siya, isa na ako sa mga naging regular sa factory. Mabilis akong magtrabaho, Sir Neb. Paborito ako ni boss kaya sabi niya, isa raw ako sa may pinaka magandang gawa sa amin. Kaya talagang lalo kong pinagsisikapan ng trabaho. Nito lang nakaraang taon, napapansin ko na bawat gabi may napapanaginipan ako na gumigising talaga sa akin mula sa pagtulog. Ang weird, kasi kapag magigising ako, nakakalimutan ko kung ano ba yung napapanaginipan ko. Basta ang natatandaan ko lang ay may sumasabog na salamin. Tapos doon na ako magigising. Yun lang, wala nang iba. Ilang araw ko rin na pinag-isipan kung ano ba yung ibig sabihin ng panaginip na yon. Unang pumasok sa isip ko, disgrasya. Malamang may kinalaman sa trabaho. Lumipas ang mga araw, halos every 3 days ko kung mapanaginipan yung mga sumasabog na salamin. Naisip ko nga, baka stress lang ako sa trabaho. Halos 1 year na rin kasi akong hindi man lang humihingi ng leave sa trabaho. Baka sign na yon na bigay sa akin ni Lord na magpahinga kahit saglit. November yon. Hindi ko yun malilimutan kasi nataon pa na birthday ng nanay ko. Patapos na kami sa trabaho. Ilang beses na akong tumingin sa orasan para i-check kung 6:00 na ba ng hapon. 1 oras pa.
Bale nagsasalansan na lang ako noon ng mga salamin dun sa trolley. Sa taas namin may scaffolding na nilalagyan ng ibang salamin na nakat na. Habang nilalagay ko yung salamin, biglang may pumasok sa utak ko. Deja vu. Yun bang feeling na nangyari na yung bagay na ginagawa mo? Ang weird lang kasi ang lakas ng kutob ko. Pagtingala ko, doon ko na-realize yun yung panaginip ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa kasi alam ko na may mangyayaring hindi maganda. Tumakbo ako palayo doon sa scaffolding. Bigla ba naman itong nag-collapse at nahulog yung mga salamin na nakasalansan doon. Parang pagsabog yung ginawa ng tunog nung mga nabasag na salamin. Sa kasamaang palad, Sir Neb, isa sa mga katrabaho ko ang hindi nakatakbo tulad ko, si Manong Richie. Nabagsakan siya nung matatalas na mga salamin. Pagkaalis nung alikabok, halos hindi ko matignan yung nangyari sa katawan ni Manong Richie. Para akong tumingin sa pinagpira-pirasong karne ng baboy. Dead on the spot siya, habang ako ligtas. Nakakakonsensya nga, Sir Neb, kasi kung mas maaga ko lang na na-realize na yun pala yung panaginip ko, baka nabigyan ko pa ng babala si Manong Richie. Pero nangyari na ang nangyari. After noon, ginamit ko yung mga naipon kong leave. 1 buwan akong nagpahinga mula sa trabaho. Grabe talaga yung pasasalamat ko sa Diyos. Dahil kung hindi ko sana napanaginipan yun, baka wala na rin ako sa mundong ito. Sir Neb, pasali naman po ng story na ito sa mga uploads mo. Totoong karanasan ito ni na mama at lola noong bata pa si mama. 4 years old lang si mama noon. Nag-iisa pa lang siyang anak ni na lolo at lola. Si lolo ay nagtatrabaho sa munisipyo sa bayan at si lola naman ay naiiwan sa bahay kasama si mama. Isang hapon daw ay iniwan saglit ni lola si mama dahil natutulog naman ito sa kuna. Maghahanda lang daw sana ng merienda si lola para kay mama kapag nagising siya. Saglit pa lang daw na nasa kusina si lola ay bigla siyang kinabahan at kinutuban ng hindi maganda. Hawak pa raw niya yung kutsilyo noong sumilip siya sa kwarto at huling-huli niya sa akto na may nilalang na parang nakasuot ng sako ang karga ang natutulog na si mama. Para daw hihimatayin sa sobrang takot si lola. Dahil alam niyang maligno ang kaharap niya. Saksakan daw yon ng pangit. Napakapayat, hukot at marumi ang kulubot na balat. Sa kabila ng takot sa maligno, ay nangibabaw raw yung takot ni lola para sa kaligtasan ni mama. Kaya binato raw niya ng kutsilyo yung maligno. Tinamaan yon sa may braso at nabitawan si mama. Bumagsak pa ng patusok yung kutsilyo sa paa noong maligno, pero nakatalon pa rin ito sa bintana. Nahulog sa sahig si mama, pero hindi ito umiyak. Paglapit daw ni lola ay hindi na humihinga si mama. Nag-iiyak siya, pero alam niyang hindi papatay si mama. At naniniwala siyang hindi si mama yung hawak niya. Nilagay raw ni lola sa basket yung nakuha niyang katawan ni mama. Pagkatapos ay kumuha ng ilang gamit at nagmamadaling sinundan yung maligno na alam daw ni lola na sa gubat nagsuot. Ilang metro lang kasi mula sa bahay nila ay may gubat. At saan pa nga ba pwedeng magtago yung maligno kundi sa gubat? Dasal ng dasal si lola na maabutan at makita pa niya yung maligno. At dininig naman daw yung panalangin niya dahil nakita niya itong iika-ika at tumatakbo habang karga si mama. 2 katawan na ngayon ni mama ang nakikita ni lola. Nabuhayan ng loob si lola at noong maaabutan na sana niya yung maligno ay narinig niya na umiyak si mama, pero sa ibang direksyon yun nagmumula. Paglingon ni lola ay may nakita siyang isa pang maligno na tumatakbo habang karga din si mama.
Nakatingin daw sa kanya si Mama at iyak ng iyak. Napahinto sa pagtakbo si Lola dahil hindi na raw niya alam kung sino sa dalawang maligno ang hahabulin niya. Tapos bigla raw sumigaw yung umiiyak na si Mama at tinawag siyang "Inay!" Doon na raw nakumpirma ni Lola na yung unang maligno ang hahabulin niya dahil yun ang may dala sa totoo niyang anak. Lalo raw nagalit si Lola kasi talagang gustong makuha noong maligno si Mama, kaya nilinlang siya. Ang kaso sobrang bulol daw noon ni Mama, kaya ang tawag niya kay Lola ay Iyay imbis na Inay. Dasal ng dasal si Lola, tapos ay pinagbabato niya ng asin yung maligno. Tinatamaan nga rin daw siya sa mga mata dahil tumatakbo siya habang binabato yon, pero tiniis niya yung hapdi. Pagod na pagod rin siya sa kakatakbo, pero hindi siya tumigil para maabutan yung maligno na pagod na rin daw dahil sa sugat nito. Pumulot ng malaking bato si Lola at dinasalan yon bago binato doon sa maligno. Nasapul niya sa batok kaya nagpasuray-suray yon hanggang sa madapa. Doon lalong sumipa yung adrenaline ni Lola. Nagmamadali niyang kinuha si Mama at binaba yung basket na ang laman ay naging katawan ng saging. Nagmamakaawa raw sa kanya yung maligno na wag niya itong papatayin dahil napag-utusan lang daw, pero hindi nagpakita ng awa si Lola. Tinaktak niya yung dala niyang asin sa mukha nito. Pagkatapos ay dinasalan pa niya, kaya nangisay yun at nag-apoy ng kulay berde. Tulog na tulog pa rin daw si Mama habang papalabas sila sa gubat. Ramdam daw ni Lola na may nagmamasid sa kanila, pero hindi siya natatakot dahil kaya naman daw niyang harapin yon. Sir Neb, albularya kasi si Lola at yung tatay niya ay albularyo din, kaya maalam sila sa mga hiwa-hiwaga. Yung maligno raw na kumuha kay Mama ay alipin lang ng isang mas nakatataas na maligno, kaya madali niyang nasugatan, nahuli at napatay. Pero dahil napag-alaman ni Lola na gustong makuha ng mas makapangyarihang maligno si Mama, ay lumipat sila ng bahay sa bayan para maiiwas siya. Wala na raw naalala si Mama tungkol doon dahil bata pa nga siya nang mangyari yon. Pero minsan daw ay parang may nagmamasid nga sa kanya. Hanggang ngayon ay nararanasan yun ni Mama. Panalangin lang talaga ang panlaban ni Mama at yung pangontra na ginawa ni Lola para sa kanya. Creepiest experience po ito namin ng ate ko. Christine po ang pangalan ni ate at ako naman si Krisha. Halos 2 years lang ang pagitan ng edad namin, kaya rin siguro close na close kami ni ate. Magkasama kami sa kwarto, Sir Neb. Double deck yung higaan. Sa taas ako habang si ate ang sa baba. Siyempre hindi mawawala sa amin yung away. Sobrang nagagalit ako sa kanya every time na hinihiram niya yung mga damit ko. Halos magka-size din kasi kami, kaya yung gamit ko pwede sa kanya. Nakakainis kasi ni hindi man lang nagpapaalam, tapos hindi pa lalabhan. Isang beses sinave ko yung red blouse ko para sana sa isang event sa school. Tapos nung mismong araw, ginamit pala ni ate. Talagang nagwala ako. Buti na lang at may nagpahiram pa sa akin ng red na damit nung araw na yon. Anyway, noong high school kami, 3rd year high school si ate at ako naman 2nd year. Lagi kaming naghihintayan at sabay na naglalakad pa uwi. Malapit lang yung school namin, walking distance lang. May isang beses nga na habang naglalakad kami ni ate, may nakita raw siya na kumikinang na bagay doon sa damuhan. Nung una akala niya cellphone, pero nung i-check namin, salamin siya. Square na salamin na okay pa naman. Walang basag o kahit dent doon sa frame ng salamin. Madumi lang talaga siya dahil sa putik. Nagkatinginan kami ni ate. Yun kasi yung mga time na medyo mahilig na rin kaming mag-ayos ng mga sarili. Mag-makeup, pulbo, eyeliner at kung ano-ano pang kakikayan.
Sabi ni ate, iuwi raw namin yung salamin para naman may nadadala kami kapag pumapasok sa school. Kasya lang sa bag kaya saktong-sakto para sa mga tulad naming dalaga. Ang usapan namin, salitan kami ni ate sa pagdadala ng salamin. Kung ngayong araw siya yung nagdala, the next day ako naman. Ilang weeks din na ganoon ang naging setup namin. Tuwang-tuwa ako kasi hindi ko na kailangan pang manghiram sa mga kaklase ko. May isang gabi na nasa kwarto kami ni ate. Nagkukwentuhan. Katatapos lang namin noon na maghapunan at magre-ready pa lang na matulog. Bigla kaming nakarinig ng mahinang boses galing sa kung saan. Pareho kaming natigilan ni ate. Tumayo siya. Sumilip sa may bintana. Wala naman daw. Binuksan niya yung pinto. Kahit doon sa ilalim ng kama, tinignan din niya. Wala talaga. Naulit na naman yun, ilang sandali pa ang lumipas. Hindi namin maintindihan yung boses kasi ang hina niya lang talaga. Para siyang galing sa malayo. Sabi ni ate, baka may mga nakatambay na naman doon sa tindahan ni Aling Sasha na malakas ang boses kaya naririnig namin. Mga 10 PM na, hindi pa rin ako makatulog. Ang ginawa ko, nagbuklat ako ng mga pocketbooks na pagmamay-ari ni ate. Nakakadalawang page pa lang ako nung marinig ko ulit yung boses. Sir Neb, dahil medyo tahimik na yung paligid, malinaw yung boses sa pandinig ko. Tulong. Humihingi siya ng tulong. Nilibot ko ng tingin yung buong kwarto. Wala naman, kahit sa bintana. Tulog na si ate pero ginising ko pa rin siya. Sabi ko, naririnig ko na naman yung nagsasalita. Hanggang sa nagsalita ulit yung babae. Nagmumula yun doon sa drawer kung saan namin tinatago yung mga accessories namin sa kwarto. Si ate ang lumapit at nagbukas. Kinuha niya yung salamin. Nanggagaling doon yung boses. Boses babae siya. Lumapit din ako at sabay naming tinignan yung salamin mismo. Lumitaw mula doon ang isang babae na mahaba ang buhok. Matalas yung mga mata at duguan yung noo. Para siyang naaksidente kasi yung ilong niya tabingi. May sugat din siya sa muka. Sumigaw talaga kami ni ate. As in yung sigaw na makabasag ng baso. Naitapon namin bigla yung salamin sa dingding at nabasag ito. Kami ni ate sa isang iglap lang nasa kwarto na nila mama at papa. Nakayakap ako kay mama tapos si ate, siya yung nagkwento. Pinaliwanag niya yung nakita namin. Ang dinatnan na lang nila papa ay yung basag na salamin. Wala na yung boses at yung babae sa loob ng salamin. Pinatulog kami nila mama sa kwarto nila. Kinabukasan, nilinis namin yung buong kwarto. Ilang araw din kaming nagdasal doon bago matulog. May napagtanungan ako nito at ang sabi, baka raw may nakakulong na kaluluwa doon sa napulot naming salamin. Buti na lang at sinira namin yun, kaya nakawala na ito at malamang ay nakatawid na sa kabilang buhay. Ang lesson siguro sa amin ni ate, Sir Neb, sa nangyari ay wag na wag pupulot ng mga bagay sa daan na hindi mo alam kung sino ang dating may-ari. Nangyari ito sa kapitbahay namin noon sa Samar. Hindi naman na siguro bagong kwento sa mga tao na marami talagang hiwagang nangyayari sa Samar. Ito nga ang isa roon, Sir Neb. Kababata namin si Romnick. Mas matanda lang siya sa amin ng ilang taon dahil pabalik-balik siya noon sa grade 4. Bukod sa mahiyain siya sa klase ay kinailangan din niyang tumigil sa pag-aaral ng makailang beses dahil hindi na rin naman maginhawa yung buhay nila. Noong third year high school kami ay 19 years old na si Romnick. Tuwang-tuwa pa naman siya dahil sa wakas daw ay makakagraduate na siya ng high school at makakapaghanap ng matinutinong trabaho. Kaso mapupunta rin pala sa kasawian ang lahat. May konting salo-salo sa bahay nila Romnick. Siya at yung tatay niya ay nagpunta sa gubat para manguha ng panggatong at maghukay ng ube na pandagdag sa handa.
Inabot na raw ng gabi ay wala pa yung mag-ama. Kahit na 10:00 pa lang ng umaga nang magpunta sila sa gubat. Bandang 7:00 ng gabi ay nakitang pauwi yung tatay ni Romnick. Tulala ito at walang dalang kahit ano. Basta tumutulo lang yung luha at ang sabi ay nilamon ng gubat ang anak niya. Ayon sa sabi-sabi, bigla na lang daw nawala si Romnick habang naghuhukay ng ube yung tatay niya. Paglingon daw nito para ilagay sa kaing yung ube, ay wala na si Romnick. Namaos na raw kakasigaw yung tatay niya, ay hindi pa rin sumasagot si Romnick. At kahit halughugin ang buong gubat, ay hindi pa rin ito nakita yung anak niya. Nagpatulong na kay Tatay Ponyong na albularyo ang pamilya ni Romnick at sinabihan sila na mag-alay raw ng manok. Sa pagkakatanda ko, Sir Neb, dinasalan ni Tatay Ponyong yung manok bago ginilitan ng leeg. Tapos yung dugo na sinahod sa tasa, doon binasa kung nasaan si Romnick. Pagkatapos, nilibing nila yung manok doon sa lugar kung saan huling nakita ng tatay niya si Romnick. Sabi ni Tatay Ponyong, babalik daw si Romnick sa loob ng 3 araw. Pero kapag hindi ito nakabalik ay wag na raw asahan na makakabalik pa siya. Ayon pa kasi kay Tatay Ponyong, mahina na si Romnick. Hinahanap daw nito yung daan pa uwi, pero nililigaw ito ng engkanto na kumuha sa kanya. Panalangin na lang daw talaga ang pag-asa nila. Nagdaan nga ang 3 araw at hindi nakauwi si Romnick. Yung tatay niya bumalik sa gubat para hanapin siya, pero bigo pa rin ito. Makaraan ng saktong 1 linggo ay nagulat na lang yung pamilya ni Romnick kasi bigla na lang siyang nakitang nakaupo sa bangkuan sa labas ng bahay nila. Tuwang-tuwa yung pamilya niya syempre, kaso yung iba, lalo na si Tatay Ponyong, ay duda na si Romnick nga ang bumalik na yon kasi hindi siya nagsasalita. Laging malayo ang tingin at ayaw kumain. Nagdaan ng 1 linggo at hindi pa rin kumakain si Romnick. Hindi rin siya natutulog, basta nakaupo lang siya. Tatayo kapag pinatayo, lalakad kapag pinalakad, pero hanggang doon lang. Yung nanay niya umiiyak na at sabi ng iba ay kinakausap nito si Romnick at sinasabing kung sino man ito ay itigil na ang paglalaro sa kanila at ibalik na lang yung kanyang anak. Yung tatay naman ni Romnick parang lumuwag ang tornilyo kasi tanggap na tanggap niya yung bumalik na Romnick. Hindi niya pinipilit kumain, tapos nakikipagkwentuhan siya kahit hindi naman sumasagot. Noong 40 days na magmula nang mawala si Romnick, bigla naman siyang pumikit. Akala ng nanay at tatay niya ay matutulog na ito sa wakas. Kaso hindi na gumising at hindi na rin siya huminga. Patay na. Kumalat ang chismis na hindi na nga si Romnick yung bumalik na yon at marami ang nagsabi na itawid sa bintana ang katawan ni Romnick dahil siguradong puno na lang ang katawan nito. Nagkagulo pa nga noon kasi ang daming gustong magtawid sa katawan ni Romnick, pero yung nanay at tatay niya ay ayaw. Nagwala na raw yung tatay ni Romnick at ang sabi ay alam naman daw nila ang totoo. Hayaan na lang daw sana sila na may mapaglamayang katawan at puntod na madalaw. Nakakaawa nga sila noon. Yung tatay niya paulit-ulit na sinasabing hindi na natupad ang pangarap ni Romnick na makatapos man lang ng high school. Pinaglamayan pa rin yung katawan ni Romnick kahit obvious nang hindi siya yon. Pero magmula noon, Sir Neb, ay unti-unting nakabangon sa kahirapan yung pamilya ni Romnick. Nakatapos sa pag-aaral yung lahat ng kapatid niya at nagkaroon sila ng tindahan sa palengke. Paniniwala ng tatay niya, pinagpalit ni Romnick ang buhay niya para sa ikaluluwag ng buhay ng pamilya. Hello mga kapasta. Noon ko pa balak mag-submit dito sa channel. Kaso nga lang maraming bagay ang pinagkakabisihan ko. Pero ngayon, eto na talaga. Sana ma-enjoy ng mga listeners natin itong story ko.
Bago pala ang lahat, magbibigay ako ng trigger warning sa mga nakikinig. Medyo maselan yung ilang detalye sa kwento ko. Event manager ako sa isang company dito sa amin. Hindi ko na lang babanggitin yung mismong brand, pero sikat siya all over the country. Kapag walang ganap sa labas ay nasa office lang ako lagi. Nag-aasikaso ng mga plano sa upcoming events at kung ano-ano pa. Nakakapagod pero masaya naman ako sa trabaho. Katabi ko sa desk si Ate Sheena. Masayahin. Laging active lalo na sa mga kalokohan at sobrang daldal. As in kapag katabi mo siya sa umaga, hindi ka talaga makakapagtrabaho ng maayos. Kasi nga ang dami niyang gustong sabihin. Kulang na lang pati mga buhay ng kapitbahay niya ikwento niya sa amin. Kikay din itong si Ate Sheena. Sobrang kapal lagi ng makeup niya. Tapos sa isang araw, ilang beses siyang nagre-retouch. Kasi sabi niya, madali raw siyang mahagard. Isa sa mga palatandaan ng desk ni Ate Sheena ay yung salamin na nakalagay katabi ng computer niya. Kasi lagi niyang tinitignan yung itsura niya kahit may ginagawa sa trabaho. Sanay na kami kay Ate Sheena. Ang totoo nga niyan ay ang sarap kasama ni Ate Sheena. Kasi nakakatawa talaga siya. Kapag kumakain kami sa labas, siya lagi yung joker ng grupo. Yun bang kapag wala siya, parang walang enjoyment yung buhay namin. Isang araw nagulat kami nang sumigaw bigla si Ate Sheena. Dumungaw ako doon sa desk niya. Nakita ko yung dahilan. May konting crack pala yung salamin na nasa desk niya. Nung nakaraang araw daw wala naman yun. Sabi ko palitan niya na. Kasi 'di ba, lagi tayong pinapaalalahanan ng mga magulang natin na malas ang basag na salamin. Si Ate Sheena hindi nakinig. Kita pa naman daw niya yung mukha niya, so hinayaan na lang niya muna yung crack. Pansin ko na habang dumadaan yung mga araw, palaki ng palaki yung crack. Nadadagdagan siya every time na sisilip ako sa desk ni Ate Sheena. At hindi lang yun, Sir Neb. Si Ate Sheena rin. Para bang nagbago yung ugali niya simula nun. Nabawasan yung kakulitan niya. Yun bang hindi na siya makwento. Dati hindi siya mapakali sa upuan niya. Pero after mag-crack yung salamin niya, buong araw lang siyang nakaupo doon. Nakatitig lang sa mukha niya sa salamin. Napag-usapan din nga namin yon sa trabaho. Akala namin may pinagdadaanan lang si Ate Sheena. Ayaw din naming magtanong kasi privacy niya yon. Desisyon niya kung gusto niyang mag-share o hindi. Ilang linggo pa, hindi na namin makilala si Ate Sheena sa itsura niya. Halos hindi na siya nagme-makeup. Lumabas yung mga tagyawat at eye bags niya sa muka. Kapag kinakausap namin siya, lagi niyang sinasabi na hindi raw maganda yung pakiramdam niya. Para raw may something na nagbago sa kanya. Nabahala na kami nun. Ilang beses naming sinabihan si Ate Sheena na magpahinga muna sa trabaho kahit isang buwan lang. Pero ayaw niya. May hinahabol daw kasi siyang promotion. Palala ng palala si Ate Sheena, Sir Neb. Pumapayat na siya. Yung mga output niya sa trabaho halos hindi na kasing consistent tulad noon. Ilang beses nga siyang napatawag sa office ni boss kasi hindi na raw nakakapag-perform si Ate Sheena. Pinilit na siya ng management na magpahinga muna ng ilang araw o kahit isang buwan daw. Inassure naman siya na on the running pa rin siya para sa promotion kung sakaling maibalik na niya yung dating performance niya sa trabaho. Bago umalis noon si Ate Sheena, nagkwento siya sa akin. Nasa isang cafe kami nun. Kami lang ang tao kaya rin siguro hindi siya nahiyang mag-open up. Halos hindi na raw siya nakakatulog sa gabi. Simula raw nung nag-crack yung salamin sa office. Parang meron daw nag-hypnotize sa kanya kapag tumitingin siya doon. Hindi niya raw maipaliwanag ng maayos. Yung isip niya raw laging pinapasukan ng masasamang isipin. Gaya nung isang beses na naingayan daw siya doon sa nakasabay niya sa jeep. Kaya pumasok sa utak niya na gusto niya itong pagsasaksakin ng kutsilyo o kaya itulak palabas doon sa umaandar na jeep. Sabi ko sa kanya magpa-check up siya sa isang psychiatrist. Pero hindi ko naman sinabi yon na parang pinapalabas ko na nababaliw na siya.
Inunti-unti ko lang, Sir Neb, para maintindihan niya na ang gusto ko lang ay bumalik siya sa dati. Nagyakapan pa kami bago magpaalam sa isa't isa. At hindi ko alam na yun na pala ang huling pagkakataon na makikita ko si Ate Sheena. 1 buwan na leave daw ang planong bakasyon ni Ate Sheena. Sa 3 linggo na wala siya doon sa office, talagang na-miss namin yung kakulitan niya. Isang hapon, may tinatapos lang ako sa laptop nang bigla kong marinig ang kung anong nabasag sa kaliwa ko. Pagsilip ko doon sa naiwang desk ni Ate Sheena, ang daming nabasag na mga salamin. Nagtaka ako kasi bakit mangyayari yun? Wala namang tao na malapit doon sa desk. Hinanginan lang ba o may tumama na kung anong bagay? Hindi ko alam. Nung makauwi ako sa bahay, nagtaka ako kasi tumawag sa akin si boss. 8:00 na yun. Nanghina ako nung marinig ko yung sinabi niya. Si Ate Sheena daw, natagpo ang walang buhay sa apartment niya. Nagpakamatay siya, Sir Neb. Hiniwa niya yung pulso niya. Kinilabutan ako nung marinig ko yon. 6 days yung naging lamay ni Ate Sheena. Halos araw-araw akong nandoon sa kanila. Kahit hanggang ngayon, Sir Neb, naaalala ko pa rin si Ate Sheena. Yung mga tawa niya, mga jokes at kakikayan. Pag naiisip ko yon, naluluha pa rin ako. Siguro kung naniwala lang siya sa akin, kung pinalitan lang sana niya yung salamin ay baka hindi ito nangyari sa kanya. Sir Neb, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig. Ako nga pala si Mavi. May kukwento akong karanasan ng paternal grandfather ko na si Lolo Ambo. 1960s pa ito nangyari, pero kailan lang niya naikwento. Share ko rin sa inyo kasi horror nga. Noon daw kabataan ni Lolo, marami talagang kwentong kababalaghan na nangyayari sa paligid. Kalat na kalat daw noon yung mga kwentong aswang at maligno. Halos bawat kakilala raw niya ay may engkwentro sa mga yon. Si Lolo Ambu naman wala raw kwentong aswang, pero maligno marami. Kaingin kasi yung kinabubuhay noon ni Lolo. Nagtatrabaho siya sa isang malaking logging company at madalas silang nasa loob ng gubat. Noong bago pa lang daw siya roon ay natatakot siya na makakita ng aswang. May mga kwento raw kasi na noong panahon ng Hapon ay may mga sightings ng aswang doon sa mga bundok. Pero mabuti na lang at wala siyang nakitang ganoon. Ang naranasan ni Lolo ay mga engkwentro sa tiyanak. Hindi raw bata o sanggol lamang ang ginagaya ng mga tiyanak. Kahit na anong maliliit na nilalang daw ay ginagaya noon. Mga tuta, kuting, biik, bisiro. Basta yung mga anak ng mga hayop. Ang una niyang engkwentro sa tiyanak ay noong pababa na sila ng bundok. Nagpaalam siya saglit sa mga kasamahan niya na magbabawas muna dahil hindi na raw niya matitiis hanggang sa pagbaba nila. Habang dumudumi raw si Lolo ay naririnig niya yung usapan ng mga kasama niya, pero hindi niya matanawan yung mga ito dahil nasa likod siya ng puno. Out of nowhere may bigla raw umiyak na sanggol. Tunog bagong silang at malapit lang sa kanya. Napansin daw niya na natahimik yung mga kasama niya dahil malamang daw ay narinig din ang iyak noong sanggol. Dali-daling nagpunas si Lolo at tumakbo sa mga kasamahan niya. Akala raw niya ay hahanapin nila yung sanggol. Pero nakita niya na nakasakay na sa truck ang mga yon at siya na lang talaga ang hinihintay. Nagtanong daw siya kung hindi ba naririnig ng mga ito yung umiiyak na baby dahil talagang pumapalahaw na yon. Hanapin daw nila. Kaya lang ang sabi ng mga kasama niya ay wag daw niyang pansinin dahil nagpapapansin lang yun sa kanila. Ayaw pa raw sumakay ni Lolo ng truck dahil naaawa siya doon sa baby. Nangawa ng ngawa. Palinga-linga siya at hinahanap kung saan yun nagmumula. Hindi raw niya malaman ang gagawin, kung sasakay sa truck o babalik sa makakapal na puno para hanapin yung baby.
Tapos sabi ng isa niyang kasama, "Tiyanak yun pare, pabayaan mo na." Napatanga si Lolo. Tapos ay minura siya ng kasama niyang yun at kinaladkad na pasakay ng truck. Malayo na raw sila ay naririnig pa rin niya yung malakas na iyak noong sanggol. Pinagtatawanan daw siya kasi kung sanggol daw talaga ang naririnig nilang umiiyak, ay dapat humina na ang iyak noon, gayong malayo na sila. Ilang araw din daw na laman ng isipan ni Lolo yung iyak na yon dahil parang totoong totoo. Ang sunod na karanasan ni Lolo sa tiyanak ay noong nakakita siya ng bisiro ng kambing sa gitna ng gubat. Umiiyak din yon at parang hinahanap ang nanay niya. Takang-taka raw siya kung paano nagkaroon ng kambing sa gubat, gayong wala naman silang nakikitang nagpapastol roon ng mga hayop, lalo na nasa pusod na ng gubat. Tinuro niya raw yon sa isa niyang kasama, tapos pinalo raw yung kamay niya. Huwag daw siyang turo ng turo, lalo na nasa gubat sila. Huwag na lang daw niyang pansinin yung bisiro dahil tiyanak daw yon. Ilang beses na raw na nagpapakita sa kanila ang parehong bisiro na yon, kaya alam nilang hindi yun normal. Wala din daw nakikitang inahing kambing ang mga ito sa gubat, pero bakit may bisiro? Kinilabutan daw si Lolo dahil nakatingin pa sa kanya yung bisiro at parang nagpapaawa pa, pero hindi naman lumalapit sa kanya. Tinutulak-tulak daw siya ng kasama niya na puntahan yung kambing, pero dahil tiyanak nga raw yun, ay syempre pa ayaw ni Lolo. Ilang beses pa raw na nakarinig si Lolo ng iyak ng sanggol at maliliit na hayop sa gubat, pero hindi nila yon pinapansin. Kadalasan nga raw kapag umaalis na sila ay lalong lumalakas yung iyak na parang nakasunod lang yon sa kanila. Hanggang sa magretiro si Lolo Ambo sa pagkakaingin ay lagi raw may umiiyak sa gubat na yon.